So napakalaki guys, so kaso Ganda. Ganda ng view. ito yung tinatawag na Bridal Veil Falls. Strawberry jam. Yan muna. Gari, sobrang Guys, nasa Mexico, Pampanga na pala tayo. Woo! Road to Baguio. Papunta sa Atok, Benguet. Tapos pupunta ng Buscalan. Let's go! another day, another adventure. Good morning guys and welcome back to our channel. And today, pupunta naman tayo dito sa norte. At ngayon, palabas na tayo ng La Union. Ngayon nandito tayo sa Welcome Arc dito sa may Benguet Province. Guys, tingnan nyo naman to. Ang ganda oh. Yung mga pinaka-iconic na Welcome Arc sa Benguet Province. So, paalis na nga tayo. Itong nasa likod ko, ito yung La Union. Pag tumapak na tayo dito sa parteng to, dito sa may bandang ito, andito na nga tayo sa Benguet Province. Kasama nga natin ang Team Nomad. Pag dito pa lang sa bungad, nakikita na natin yung mga bulubundukin na tatahakin natin papunta sa Baguio City. Dito nga sa episode natin na to guys, is explore natin yung Baguio. From Bridal Veil Falls, ayan, sisilipin din natin yan mamaya. Pupunta rin tayo sa Lion's Head. And hopefully, makakuha tayo ng mga drone shot doon kung papayagan tayo. Ito nga po yung aming riding jersey. Ayan o. So lahat kami nakaganitong uniform guys. Pag gusto nyo nga pala bumili guys, i-PM nyo lang kami. And may sasama namin kayo. Yung pangalan nyo nasa likod, meron yan sa likod. Okay, dito nga tayo sa isa sa mga side trip natin, mga adventures. At ito yung tinatawag na Bridal Veil Falls. Medyo mahina lang yung bagsak ng tubig dito. Kasi ito meron ditong hanging bridge. Ayan, oh, makita nyo guys, oh, papunta doon. So pwede nyo puntahan yan. So ito guys yung daan papunta sa Bridal Veil Falls. Ayan. So yung hanging bridge na to guys is connected para makatawid at malapitan nyo yung falls. Kung medyo takot kayo sa height, yan, mataas nga yung hanging bridge, pero matibay yan. Kasi simula nung huling punta ko dito, ayan, dyan pa rin hanggang ngayon. Tsaka safe naman yan. Makita mo naman kung gaano kapal yung mga bakal na yan. Ayan, so balikan natin next time. Pitong daan na to at naisara. Pero ngayon, open na ulit siya sa public. Alam naman natin na ito yung isa sa mga sikat na ruta papunta sa Baguio. Kasi dito, marami kayong madadaanan. May mga falls tulad yan, yung dinaanan natin, Bridal Veil Falls. Tapos, meron din, dito din natin makikita yung iconic Lion's Head pagpapunta kayong Baguio City. So, tingnan natin kung ano bang merong update dito sa Cannon Road na to. Pagpunta nga pala kayo dito guys, mag-ingat lang po kayo sa pagdadrive. Kasi syempre sikat nga at kilala sa maraming bangkingan itong daan na to. Dito sa parte na to guys, ramdam na yung lamig talaga ng Baguio City. So syempre mountain province na nga. So paakyat na tayo, puro ahon na tayo dito. Di tulad ng huling punta ko dito, medyo mainit doon na mismo sa Baguio City. Siguro dahil maaga pa kaya medyo ramdam pa, 7:35 pa lang. So malalaman natin mamaya pag pumunta tayo ng Baguio City, kasi baka magstay kami doon ng isang araw, tapos bukas kami ng umaga pupunta sa Mount Olis. So may chance tayo para makita ang Baguio City. Marami ring mga bagong attraction sa Baguio City, yung mga talagang bago, hindi yung mga dati na nung bata pa tayo napupuntahan na natin. So tingnan natin kung mapupuntahan din natin yun. So ahon dito at bigayan ata, kasi dumaan yung mga ibang kotse doon sa kabilang side. Tumunog masayad Ang ganda ng motor ni Carlo, color pink. Tingnan nyo naman yung mga bundok na yan guys. Ang ganda ng view. Yan din yung kagandahan pag nagmumotor tayo sa mga ganito nature, kasi mamamangha ka sa beauty na meron. Okay mga ka-adventures, according nga pala sa ating Google Maps, galing sa Bridal Veil Falls, 40 minutes pa papunta sa Lion's Head. So update namin kayo. At if ever na meron tayong makitang maganda or nakakaiba or bago dito sa daan, ipapakita ko sa inyo. Grabe yung view! Wow! Magnificent! Ito na guys, yung arko na or yung parang dating may binabayaran dito
Hindi ko alam kung kailan pa nawala yun, pero ito parang checkpoint dati. Galing. Oh, Barangay Hall, hindi ko alam. Ayan oh, animal. May pandemic yan, nala-lockdown yan. Ito nga parang bago na to. Ayan oh. So ito, hindi pa natin nadadaanan to. Parang may bago na ditong daan oh. Wow, grabe. Ganda. Na-innovate na nila dito. Grabe oh. Maikli lang pero ang ganda. Pero protection din to dun sa mga nalalaglag ng bato sa taas. Galing, 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 galing. Mga 4 minutes away na lang punta sa Lion's Head. Yan, nandito na nga tayo. Grabe, weekday pero ang daming tao. Daming tao oh. Master, no parking. Isa to sa mga iconic landmark na dadaanan natin papuntang Baguio. Isa itong simbolo na lakas na may init na pagtanggap sa mga bisitang akyat dito sa summer capital of the Philippines. Matatagpuan dito sa Camp 6, Cannon Road, sa hangganan ng Baguio at Tuba, Benguet. Ito ay humigit kumulang 40 talampakan. Tapos gawa rin ito sa limestone na inukit direkta sa bundok. Si Carlo. Ito nga pala guys, itinatayo ito noong 1972. Sa tulong ng Baguio Lions Club. Guys, mapapansin nyo, ang daming tao. Halos lahat ng turista pag umakyat dito, talagang dadaan at magpapapicture. Guys, tingnan natin. Labitan natin dun. Dito sa banding parte to guys, may mga souvenir shop na rin kasi nga sikat at alam naman ng mga tao na dito talaga ang unang puntahan pag papunta ka ng Baguio. So, napakalaki guys. So, taas oh. Tanongin natin tong couple dito. Sir, saan po kayo galing, sir? Galing sa amin, Tondo. Galing Pantondo. Grabe, ang layo ng narating nila. Hello! Ayan. Tapos dito guys, dito sa may parte dito, meron ditong magandang view na makikita na pwede rin kayo mag-picture. Ganda ng mga view. Grabe mga bundok. So alam nyo nga guys, dito sa Baguio ay napakalamig pero meron pa rin tinitindang ice cream. Ayan o. Kuya, no? Magkano ice cream nyo kuya? 50 sir. 50. Ayan o. So, syempre, di ba? Ayan, oh. Ayan, so makita niya si Kuya pag nandito kayo guys. Lagi kayo nandito, Kuya? Every other day sir. Every other day naman. Okay, sige. Okay, so ayan, oh. Dami ring mga vlogger na nakapunta na rin dito. Ito yung taho, guys, oh. Ayan, oh. Mapapansin niyo, makikita niyo, ayan yung taho. Tapos isa pa, sikat, di ba? Parang sa Mines View, meron ding ganito. Yung arkilahin mo yung mga costume na, ayan, oh. May 10 pesos per head. With or without hat. Ayan. So may price. Kaya magkano po yung strawberry taho? 50 po sir. 50? Isa nga po kayo. Solo ka. Tingnan mo, strawberry. Dami strawberry, no? Strawberry na may onting taho. Sarap, sarap. Tamis. Ayan guys, so 50 pesos. Di natin pwedeng hindi i-try. So andito na rin tayo. Oh, miss. Parang yung jam. Strawberry jam. Ninom muna. Sarap, tamis. So, ayan guys, pagkababiyahe nga kayo ito, lalo na pag nakamotor kayo guys, i-condition nyo yung katawan nyo. Tapos, ready talaga kayo sa long ride talaga. Umalis na kami ng Manila ng 1, ayan. Ngayon, time check, ano oras na ba ngayon? 8:30. So, grabe rin yung biyahe, 8 hours. Hindi naman yun na diretsong biyahe, nagpahinga rin kami. May mga pahinga, tulog, tapos umiglip, ganyan, kain. Yan nga, simula nung naramdaman na namin yung lamig, medyo nawawala na yung pagod ng onte. Ayun lang yung antok talaga. Sarap eh, parang naka-aircon na. Sige, update ko kayo. Ay mga beggars, napatak na tayo sa Baguio City. We're going to eat dito sa Luisa's Cafe. Dito yan banda sa may Session Road. So we're 14 minutes away. Yung parking ticket dito sa bago mag Session Road kasi kakain kami ng almusal. 20 pesos. So, 5 yung motor. Tapos, reminder lang sa mga gusto pumunta dito sa Baguio. Yung mga nakamotor guys, Session Road is off limits sa motorcycle. Kung ayaw nyo matikitan. Kasi, based on my experience na natikitan na kami dati. So, huwag nyo na ulitin. Ayan o, may sign naman. So, papakita ko sa inyo yung bawal ang motor. Guys, si Jay, naniningning yung mga mata. Ang dami ukay. Grabe. Si ukay. Ayan, tonto si Jane, dami ukay guys. Nasa Baguio ka, puro ukay talaga oh. Iba pa yung night market guys, mga jacket oh, branded oh. Ito yung sign guys oh, bawal ang. So papunta kami sa kakainan namin dito. What's up mga adventures, nandito nga tayo sa pinaka-iconic na kalsada dito sa Baguio City. Ito, yung tinatawag na Session Road. Kilalang kilala ito, hindi lang sa Baguio locals, kundi sa buong Pilipinas. Pero ang tanong, alam mo ba ang history ng daan na ito? Tara, explore natin ang Session Road. Lakad tayo,
food trip at onting kwento sa kasaysayan. Ang Session Road ay ang main commercial street of Baguio. Sobrang daming establishment dito. Restaurant, banks, cafe, souvenir shops. Kung gusto mo mag-chill na lakad-lakad at window shopping, ito na yun. May upper at lower Session Road. Sa upper, medyo upscale ang vibe. Sa lower, mas local and laid back. Pareho silang buhay na buhay. Siyempre, hindi tayo pwedeng hindi mag-food trip. Ang una nating titikman, dito, sa Luisa's Cafe. Guys, alam nyo ba, during ng World War II, ang Session Road was badly damaged by bombings, pero na-rebuild siya pagkatapos ng giyera at naging simbolo ng recovery ng Baguio. Isa pa sa mga interesting spot dito ay ang Likha Artist Village. Mahilig ka sa artsy at vibe at eco-friendly na lugar, swakto sa taste mo. Ang Session Road ay also known as ukay-ukay culture. Sa gabi, lalo na ang weekends, sobrang daming good finds. Mura na, unique pa. Kung naghahanap ka ng pasalubong, may mga shops dito na nagbebenta ng fresh strawberries, ubi jam at handmade crafts. Ang Session Road ay hindi lang basta daan. It's a culture of commercial heartbeat ang Baguio. The food, fashion, history, and culture, lahat nandito. Pansin natin itong restaurant na to guys, ay napakaluma na. So, siguro ito yung isa sa mga unang restaurant dito sa Baguio City. Hindi lang tayo sigurado, pero titingnan natin. Dito tayo sa second floor guys, mas malawak dito. Ang datingan nito, yung mga parang modern Chinese restaurant. Pero ito, parang napakaluma na ng restaurant. So, sa tingin ko, baka isa sa mga unang Chinese restaurant dito. Guys, matatagpuan pala to sa 53 Session Road. Interviewin natin yung mga lokal dito. Boss, ano yung lagi in-order po dito? Luisa Special Mami. Tapos yung siopaw tsaka siomay nila. Masarap. Kayo ma'am, ano po yung sa inyo ma'am? Ito po yung tourist guide namin dito sa Baguio po. Alam po nila lahat eh. Pansit. Pansit, oh yes. Tsaka yung beef wonton mami with vegetable. Masarap yun. Must try. Order tayong siomay. Oo, sige, tara. Ate, sino si Luisas po? Ay, wala ko rin. Nasa Amerika na. Plus mo na. Matanda na po. Okay guys, itong restaurant na to, itong Luisa's Cafe guys, matagal na to. Since 1960s pa sila. Yung unang branch nila, ito yung matatagpuan sa Carante Street. Pero lumipat sila dito sa Session Road kung saan tayo ngayon. Tapos, noong 1990, nag-earthquake ng malakas dito sa Baguio. Pero hindi sila nagsara. Solid ang legacy nila dito sa Baguio. Dito, in-order namin yung Luisa's Rice. Yan. Tsaka yung Luisa's Special Mami. Yan yung pinaka-best seller daw nila dito. Pati na rin yung mga bola-bola. Yung siopaw bola-bola. Yan. Tapos, isa ring trivia guys. Yung noodles nila dito, hindi lang para sa sarili nilang dishes. Sila mismo ang gumagawa ng noodles nila dito. Para din sa ibang mga restaurants na matatagpuan dito sa Baguio City. Guys, kung makikita nyo, yung interior dito napakasimple lang. May classic, yan, medyo old school type na siya. Kaya yung vibes talagang parang kala mo na kasi naunang panahon pa pa. Hindi na nakakailangan ni-renovate. Itatatak na nila na talagang matanda na yung restaurant nila. At nagbibigay ng masarap na pagkain dito sa Baguio City. Pagod sa biyahe, wala pang tulog, first day high, pupunta sa Baguio, ayan, pagod. Kaya si Boss Carl matibay. Kanina nag-ML pa. Guys, ito yung traditional way nila dito kung paano iakyat yung pagkain galing sa first floor. Lalo pag ito ay mami. So, hindi lang resibo ang binabiyahe dito, pati yung mami. Kaya mamaya, tingnan natin na yung ano yan, te? Special mami na po. Special mami. Mamaya natin na hindi pa tinitimplahan. Sabaw pa lang. Tapos guys, itong noodles nila, homemade to. Sila mismo ang gumawa. Ito. Tikman naman natin yung Luisa's Rice. Gulay, may manok. Yung gulay. Alright mga ventures, at ito na first day namin dito sa Baguio City and dinner time na. So dito, pumunta kami sa Balhadja. Yan. So nirecommend ulit ng kasama natin na masarap daw ang mga pagkain dito. Kaya masusubukan din natin ito kumain. So dito medyo maluwag at parang kung sa Manila itatawagin na food park. At may iba't ibang klaseng restaurant din dito. Yan, the best bulalo in town. Siyempre malamig, parang gusto nga natin ng bulalo. Sakto, best bulalo in town, yung napuntahan natin. Kaya tara, titikman natin dito. Okay, so Team Nomad, yan na naman ang Team Nomad. Kainan na naman, guys. Hey! Lah, daming collection nila kuya, oh. Ako yun, puno po. Ito yung mga menu.
Siyempre, malamang order natin yun. Best bulalo in town. May kambing sila, oh. Kilawin. So, marami rin choices. Mga authentic Baguio foods. Yan. Hindi namin alam kung kung mag-iikot kami within Baguio or baka mag-rest na lang kasi nga bukas, maaga kami. And hopefully, masamahan nyo kami dito sa pagpunta sa Mount Olis bukas. Abangan nyo rin yan, guys. Tipugao rice, guys. Ayan. Sarap. Caldereta, guys. So, tingnan nyo naman to. Puso. Pusuan mo. Yo. Team Noma dinner in Baguio. Okay, guys, kain tayo. Grabe yung sili. Panalo. So, gusto ko yung ganito sili. Ninipa eh. Guys, ang lambot ng kaldereta. Tunaw sa bibig. Guys, tingnan nyo yung dinakdakan, no? Pwede na may tayo. Guys, ito nga pala yung mga inihaw nila, guys. So, pag hindi tayo naka-order kasi may inihaw na tayo sa ating pag-stayan. So, boss, thank you. Thank you. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung aming pinag-stayan dito sa Baguio. Okay? So, 11 kami katao. 2 bedrooms. Ayan. So, ang daming kasya sa isang kwarto. May libreng tubig na rin. Ito yung kwarto nila, Roy Pax. Ayan. BC. Tapos, dito naman kami. Ayan. So, ganyan talaga pagka maraming gamit. Magulo. Dito, pwede kayo mag-stay dito. Murang-mura dito. 4,000. Tapos 11 kami. So, ayun. Hati-hati na lang, di ba? Tapos may parking. Kung motor kayo, grupo, pwede rin. Guys, walang problema. Kotse, may parking din. So, yan. Tapos malapit din sa mga kainan. So, parang 300 plus lang kada ulo, di ba? Tapos meron pang masarap na ihawan doon. Mag-chill lang kami. Tamang pampantok lang kasi bukas maaga kami, mga 4 AM yung target time namin makaalis kasi 2 hours yung biyahe papunta sa Atok Benguet at gusto namin makita yung napakagandang sunrise na nakikita natin sa kanila sa Facebook nila. So update namin kayo guys bukas. Kita-kits! This marks the end of our video. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ipinakita nyo sa amin mga ka-ventures. Para mas marami pang travel ventures, pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para laging updated. Tulad ng lagi, stay safe, ride safe, God bless sa ating lahat. Kita-kits sa susunod na video.